Welcome to Tina Talks podcast produced by the Human Rights Development Organization. In this channel, we are going to talk about the reality of human rights. Ating alamin ang iba't ibang karanasan na maaaring naaayon o hindi naaayon sa karapatan ng bawat individual. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto kung ano nga ba ang karapat-dapat sa bawat isa sa atin. But if ang power naman ay misused or hindi nagagamit sa tama, they can abuse their authority. Of course, at dahil meron na nga silang power, pwedeng-pwede na nilang abusuhin ito sa anumang bagay na gustuhin nila. Nandyan na pumapasok number 1 ang corruption. Kaya naman, nakakalungkot sabihin na ang bansang Pilipinas talaga ay kilala sa isa sa mga bansang may gobyernong corrupt. Kaya naman napakarami pa rin nating mga problema pagdating sa usaping edukasyon and also poverty. Marami pa rin mga pamilya ang hindi nakakakain sa tama. At least yung mga basic needs na meron ang bawat isang household ay hindi pa rin nila nakukuha. May mga programa man tayo ngayon, but alam naman natin hindi enough. I have people na meron akong direct na relationship sa kanila that they are recipient of some of the government programs. But in reality, sa realidad ng buhay, if meron kang 3 anak at ikaw ay single mom, ang 5,000, 6,000 kada 3 buwan or quarterly ay hindi enough. Well, hindi naman sinasabi ng gobyerno na sila ay maging, maging fully dependent sa tulong ng gobyerno or sa dole out ng gobyerno, but we can see that it's not sustainable. Instead of giving that money, bakit hindi mo turuan ng tao, i-equip siya para magkaroon ng kabuhayan? Para mag-stand alone siya, hindi siya maging dependent sa government ng mahabang panahon? Because those people in authority, people with power can abuse that. Bakit ko ito nasabi? Tuwing magbibigayan ng mga benepisyo ng mga quarterly claims ang lahat ng mga senior citizen, ang lahat ng mga solo parent, ang lahat ng mga PWD, nagkakaroon ng biglaan na pagtawag sa lahat ng mga magkiklaim nga ng benefits na ito. At bago nila makuha yan, just recently nagkakaroon ng mga maiksing programa na kung saan nagpapakilala ang mga tao, na kung saan ginagamit nila yung opportunity na yan sa pagbibigay ng mga dole out na pera sa mga tao at kanilang ibibigay at kanila namang sasabihin or ipipresenta ang kanilang mga sarili at kung paano man nilang ibebenta ang kanilang sarili para maging karapat-dapat na leader sa darating na election. I know that you understand what I mean dahil alam ko na marami sa ating lahat ang nakaka-experience yan. Nakakalungkot that it is really rampant na maraming mga abusive leaders ngayon sa even here in the Philippines. Nakakalungkot man sabihin, pero ito ang realidad na nangyayari ngayon sa ating bansa and for sure even sa ibang mga bansa. Kaya naman mahalaga na dapat ay tayo ay magluklok ng isang tao na karapat-dapat sa power na ating i-entrust sa kanila. Pangalawang maling paggamit ng power ay ang pagpigil sa iyong magsalita or silencing voices. Napakaraming hearings ang nangyari nowadays. Nandiyan ang Kibuloy, nandiyan ang kay Alice Go, nandiyan din ang mga drug-related issues sa
na nire-relate sa dating ating Pangulong Rodrigo Duterte. Every time na merong mga questioning na nangyayari sa Senate and sa Congress, yes, they are entitled for that to remain silent, yung kanilang karapatan to remain silent para sa kanilang protection, for their safety and security. Pero kung kayo ay sumusubaybay sa mga hearings na ito, no, na aking nabanggit, maraming mga questions na hindi naman related or hindi naman makakaapekto pagdating sa safety and security, or hindi naman siya directly affecting doon sa mga currently na nakasampang kaso sa kanila. But just because they want to be silent dahil may mga tao, may mga lalaking tao in authority behind this crime, this international organized crime, hindi sila nagsasalita. The fact that they're always requesting for executive session, takot silang magsalita in public. Bakit? Dahil merong mga malalaking tao in authority na may power over them. Sinasabi natin kanina that our power can control the decision and can control how they answer yung mga tanong during their hearings. See how power is very powerful. 'Di ba? Ganon katalamak, ganon ka wide na ang paggamit ng abuse power, misused power, dahil lang gusto nilang proteksyonan yung kanilang mga personal na mga agendas and mga personal na mga benepisyo na gusto nilang makuha. Marami ring mga pagkakataon na hindi sila magsasalita at even they will offer, nakasandla na yung kanilang mga buhay just for them not to speak out, just for them not to tell the truth. Kanilang iaalay yung kanilang mga buhay kapalit ng pagsabi ng katotohanan. It's because they were instructed by those people in authority, those powerful people behind this international organized crime. Gagawin nilang hindi magsalita. Okay lang sa kanila na makulong or even worse, mamatay, dahil sila ay natatakot doon sa mga powerful na mga tao behind this karumal-dumal na nangyayari sa ating bansa. And lastly, manipulation and misinformation. Pwede ka nang mag-falsify ng mga documents. Pwede ka nang magbigay ng maling information. It's because everybody trusted you. Dahil ikaw ang nasa taas, ikaw ang binigyan ng power and authority. You are now in charge sa buong nation. And that's why you have now control. And you have now the liberty to misuse and also give false information in the benefit of minority, in the benefit of covering for yourself, or meron ka lang personal na agenda. Ang salitang power tripping, alam nyo, hindi lang yan nangyayari sa gobyerno, yung typical ng mga political leaders natin. Even in small institutions, like in the private sectors, if you are working, for sure sa mga trabaho ninyo, sa mga workplace ninyo, maraming mga power tripping na nangyayari. Just because they are in the authority, sila ang masusunod. Sila ang may control sa'yo. Yung seniority culture sa mga offices, sa mga trabaho, maraming mga ganyan, maraming mga power tripping na nangyayari, and it becomes a culture that's very sad. It becomes a normal na lang siya na nangyayari dahil
yun na ang nararanasan ng bawat isa sa atin. It's sad for those na mga bago pa lang nagtatrabaho, mga fresh graduate, na bagong pasok pa lang nila sa opisina, na yun yung kanila nakakamulatan na culture or environment, working environment, power tripping, and seniority. Nakakalungkot na merong mga ganun. It's because there is a misuse of power. So why this discussion matters to us? Most importantly, this coming election, it's because during this special day, we will come together to exercise our power to vote, our power to choose kung sino talaga ang gusto nating mamuno sa ating bansang Pilipinas, because we need to remember that this person can either make or break our country. Hindi natin alam na sa lahat ng mga pangako na yon, behind this ay merong mga personal agenda. Hindi natin malalaman yan kung wala tayong ginagawang research, hindi natin kinikilala ang mga tao, and most importantly, we pray for it. We need to pray for the person that we are going to choose to lead us and to shape our future. Kayong mga kabataan, totoo na kayo ang pag-asa ng ating bayan at kayo ang pag-asa ng ating future. That's why, alamin natin yung ating power, gamitin natin ito ng tama, at araw-araw nating iisipin ano ba ang magiging benefit ng pag-exercise ko ng power na ito by being mindful. Let us all be mindful as we use our power with the right intentions and with the right purpose. Talk about it, be brave.